Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Minsan, ang love triangle ay nauuwi sa hiwalayan ng isang magkarelasyon. Pero paano kung ang isa ay hindi matanggap ang kanyang pagkabigo sa pag-ibig? Hanggang saan kaya ang kaya niyang gawin para lang hindi maagaw at maangkin ang kanyang minamahal? Yan ang naging kapalaran ng isang Pinay sa Amerika sa ating kwento ngayon. Ang pagkatuklas. November 8, 2002, isang tawag ang natanggap ng dispatcher ng 911. Base sa tawag, isang babae ang sinaksak ng kanyang kapitbahay. Mabilis namang rumisponde ang mga pulis kasama ang ambulansya. Pagpasok ng otoridad sa bahay, tumambad sa kanila ang labi ng isang babae. Ang babae ay ang Pinay na si Annalisa. Sino kaya ang may gawa nun kay Ana? Ano kaya ang motibo ng sospek nang gumawa nun sa kanya? Ang biktima ay si Annalisa Raimundo, 30 years old, isang PhilAm. Siya ay ipinanganak noong September 11, 1970 sa Amerika. Ang mga magulang ni Ana ay parehong mga doktor. Ang nanay niya ay si Susan Ramos na taga Quezon City at ang kanyang tatay naman ay si Renato Raimundo na taga Pasig. May dalawang kapatid si Ana na isang lalaki at isang babae. Kalaunan, lumipat ang kanilang pamilya sa Amerika. Matalinong babae si Ana kaya hindi katakatakang nakapasok siya sa prestihiyosong Harvard University. Nag-aral din si Ana sa Columbia para sa kanyang master's degree. Nagtrabaho si Ana sa Purdue Pharma, isang malaking pharmaceutical company sa Stanford. Maganda ang naging takbo ng career ni Ana sa nasabing kumpanya. 32 years old lang noon ang dalaga nang siya ay mapromote bilang pharmaceutical executive dahil na rin sa kanyang angking galing. Mahilig din si Ana sa mga adventure tulad ng skydiving. Malaki ang sinasahod noon ni Ana kaya nakabili siya ng bahay sa Palmer Landing Condominium at dun na tumira. Habang nagtatrabaho si Ana sa kanyang kumpanya, nakilala niya ang lalaki na nagtatrabaho din doon na si Nelson Sessler. At kahit na magkaiba ang kanilang ugali, nahulog pa din ang loob nila sa isa't isa at nagsimula ang kanilang relasyon. Napakatahimik na tao ni Nelson habang si Ana naman ay masayahin. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang lumalim ang relasyon ng dalawa at nag-iisip na silang magpakasal. Gusto na ni Ana na magkaroon ng pamilya ng mga oras na iyon pero napansin niya kay Nelson na hindi pa ito handa. Nang ikasal ang nakababatang kapatid na babae ni Ana na si Bernadette, kasama sa selebrasyon si Nelson. Makikita sa video na masaya ang maid honor na si Ana at ang boyfriend niyang si Nelson. Si Ana pa nga ang nakasalo ng bouquet ng bride. Sa kabila ng masayang relasyon kay Ana, ang tahimik na si Nelson ay may isa palang lihim. May karelasyon pa siyang ibang babae bukod kay Ana at tila pinagsabay niya pa ang dalawang babae. Ang pangalawang babae ay kinilalang si Sheila Davalo, 33 years old. Siya ay ipinanganak ng May 11, 1969 sa Iran at may lahi ring Italian. Dahil sa gera, taong 1970, nang lumipat ang pamilya ni Sheila sa Amerika. Siya ay nakapagtapos ng isang biochemistry degree at kumuha ng kanyang master's degree sa New York Medical College. Kalaunan, nakilala niya ang kanyang unang asawa at businessman na si Farid. Habang nag-aaral pa noon para sa kanyang master's degree, nakilala ni Sheila si Paul Christos, 35 years old. At kahit na may asawa na si Sheila, nakipagrelasyon siya kay Paul. Nang malaman ito ng asawa ni Sheila, nag-file ng divorce ang lalaki at nag-grant din naman agad. Matapos ang graduation, taong 2000 nang nagpakasal sina Sheila at Paul. Nang mga panahon na ito, ang trabaho ni Sheila ay isang pharmaceutical researcher sa Purdue Pharma at si Paul naman ay nagtatrabaho sa isang universidad.
Masaya ang buhay ng dalawa pero lahat ng iyon ay nagbago ng taong 2001. Nakilala kasi ni Sheila sa isang party ang lalaki na si Nelson Sessler, ang kasintahan ng Pinay na si Annalisa. Isang bawal na pag-ibig ang nabuo sa pagitan ni Sheila at Nelson. Sinabi ni Sheila kay Nelson na siya ay hiwalay na sa kanyang asawa kahit hindi naman. Nung una, masaya naman sina Sheila at Nelson at sa mismong bahay pa nga ni Sheila sila nagkikita. At para malaya silang magkasama sa bahay, nagsisinungaling si Sheila sa kanyang asawang si Paul. Sa tuwing papupuntahin ni Sheila si Nelson, sasabihin niya kay Paul na pupunta ang kanyang kapatid na si Shahim na may sakit sa pag-iisip. Hindi umano alam ni Shahim na may kasama sa bahay si Sheila. At kapag nalaman ito ni Shahim, aatakihin ito ng kanyang sakit. Subalit ang totoo ay wala naman talagang kapatid si Sheila na ang pangalan ay Shahim. At kahit na nawirduhan si Paul, pumayag siya para lang maging masaya ang kanyang asawa. Aalis si Paul na may dalang ilang damit at sa bahay ng kanyang mga magulang muna siya tutuloy. Sa pag-alis naman ni Paul, tinatago ni Sheila ang lahat ng gamit ni Paul para wala ding makita si Nelson dahil nga ang alam nito ay siya ay hiwalay na. Masaya naman ang naging pagsasama ni na Paul at Sheila. Subalit bigla na lang nagbago ang lahat nang nakipaghiwalay na si Nelson kay Sheila. Mas pinili kasi nito si Anna kaysa kay Sheila. Sinabi rin ni Nelson na tigilan na siya ni Sheila dahil magsasama na sila ni Anna sa iisang bahay. Subalit hindi naging masaya si Sheila sa desisyon na iyon ni Nelson. Tila nagkaroon na ng obsesyon si Sheila kay Nelson at ayaw niyang pakawalan ang lalaki. Kaya naman isang plano ang ginawa ni Sheila laban sa karibal niyang si Anna. Ang pangyayari. Tanghali ng November 8, 2002, nagpunta si Sheila sa bahay ng kanyang karibal na si Anna. Pagkatok niya, agad namang binuksan ni Anna ang pinto. Pinapasok ni Anna si Sheila at makalipas lang ang ilang sandali, inatake ni Sheila si Anna. Sinaksak niya ang dalaga at matapos nito ay muli pa niyang sinaktan si Anna. Tila nasugatan pa nga si Sheila matapos niyang saksakin si Anna at naiwan ang bakas ng kanyang dugo sa lababo ni Anna. Sa kasamaang palad, nasawi ang Pinay dahil sa mga tinamo niyang mga pinsala. Matapos magawa ang krimen, agad na tumakas si Sheila. November 8, 2002 ng hapon, nabulabog ang tahimik na condominium complex ni Anna. Pinuntahan ng mga pulis at ambulansya ang isang unit matapos ngang makatanggap sila ng tawag na may nasaksak sa loob ng unit. Pagpasok nila sa apartment, tumambad sa kanila ang katawan ng Pinay na wala ng buhay. Ang investigasyon. Pagpasok ng mga pulis, napakagulo ng bahay ni Anna. Napansin naman ng mga pulis na walang indikasyon na puresahang pinasok ang pinto o bintana ng apartment ni Anna. Indikasyon na pinapasok ng biktima ang sospek. May senyales naman na nanlaban pa si Anna sa taong umatake sa kanya bago siya tuluyang mamatay. Agad na nagpunta ang mga pulis sa pamilya ni Anna para ipaalam ang masamang balita. Nabigla at nalungkot ang mga magulang ni Anna nang malaman nilang patay na ito. Wala naman silang maisip kung sino ang gagawa noon sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating na si Nelson dahil dapat ay kakain sila sa labas ng kanyang girlfriend. Sinabi nila sa lalaki ang nangyari kay Anna at pinaghintay muna siya dahil gusto nilang makausap ito. Katakataka naman na hindi man lang tinanong ni Nelson ang nangyari sa kanyang girlfriend at tila hindi nagpapakita ng pagdadalamhati. Naghinala ang mga pulis na hindi normal ang kinikilos ni Nelson kaya dinala nila ito sa police station para kausapin. Ayon kay Nelson, magkasama siya at si Anna ng gabi ng November 7 hanggang ng umaga ng November 8. Iyon na raw ang huling pagkakataon na magkasama sila ni Anna. Dagdag pa niya,
Buong araw daw siyang nasa opisina ng araw na iyon nang matagpuan si Ana na wala ng buhay. Chinek ng mga pulis ang opisina ni Nelson at napatunayan naman na totoong nasa opisina si Nelson ng oras ng krimen. At dahil wala silang nakuhang ebidensya laban kay Nelson, pinauwi din nila ito. Tila nawawalan na ng idea ang mga pulis kung sino ang suspect na kanilang hinahanap. Naisip nilang balikan ang tumawag sa 911 bago nila madiskubri ang krimen. Ang tawag ay nagmula sa isang payphone na malapit lang sa bahay ni Ana. Matapos sabihin ang nangyari, agad na ibinaba ng babae ang tawag at hindi man lang nagpakilala. Pinarinig ng mga pulis sa mga kapitbahay ni Ana ang boses na iyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa boses. Kaya't nawala ng direksyon ang investigasyon sa paghahanap sa sospek. 5 buwang tumagal na walang bagong update sa kaso ni Annalisa. Hanggang sa isang krimen ang nangyari na magbabago sa daloy ng investigasyon sa pagkamatay ni Ana. March 23, 2003, dinala ng isang babae ang kanyang asawa sa Westchester Medical Center. May saksak ang lalaki at kailangang magamot agad. Subalit imbis na sa emergency room dalhin ang lalaki, huminto pa sa parking lot ang asawa ng biktima para muling saksakin ang kanyang asawa. Isang lalaki ang nakakita sa insidente na agad naman tumawag ng tulong. Maswerteng nadala sa loob ng ospital ang lalaki samantalang inaresto naman ang kanyang asawa. Sumailalim sa operasyon ang lalaki para siya ay mailigtas. At ang lalaking sugatan ay si Paul. At nang magising siya, inilahad niya ang buong pangyayari na nagpakamot ng ulo sa mga pulis. Ayon kasi kay Paul, nang umuwi siya mula sa trabaho, inaya siya ng kanyang asawa na si Sheila sa isang laro. Bored umano kasi noon si Sheila at pagkatapos ng laro ay pwede nang bumalik si Paul sa kanyang ginagawa. Sa laro, nakasuot ng piring at may posa sa kamay ang taong huhula kung ano ang bagay na pinapahawakan sa kanya. Naunang humula si Paul at si Sheila naman ang kumukuha ng mga gamit na kanyang pahuhulaan. 5 bagay ang nahulaan ni Paul at saka sinabi ni Sheila na mayroon daw isa siyang huling pahuhulaan. Narinig ni Paul na bumabasag dan si Sheila at makalipas lang ang ilang sandali ay bumalik ito. Maya-maya pa, nakaramdam na lang daw si Paul ng tila mabigat na puwersa na tumusok sa kanyang dibdib. At matapos ang 3 segundo, naramdaman muli ng lalaki ang isang matalim na bagay na tumusok uli sa kanyang dibdib. Doon umano napasigaw si Sheila at sinabi na nasaktan niya ang kanyang asawa. Tinanggal na ni Sheila ang piring ng mata ni Paul at doon niya nakita na ang kanyang katawan ay may mga dugo. Tila nagpanik umano ang kanyang asawa kaya pinakalma ni Paul si Sheila at sinabi na tumawag sa 911. Tumayo at pumunta sa isang kwarto si Sheila para tumawag ng tulong. Narinig naman ni Paul ang babae na sinasabing nasaktan niya nga ang kanyang asawa at kailangan ng tulong. Sa kabilang banda naman, ininterrogate na ang asawa ni Paul na si Sheila. Mistulang wala sa sarili ang babae at sinabi na dumating ang kanyang asawa na may sugat na sa dibdib. Pero nang sabihin sa kanya ng mga pulis na alam na nila ang tungkol sa laro, umami na rin si Sheila. Sinabi niya na aksidente niyang nasaksak ang pinakamamahal niyang tao habang sila ay naglalaro. Subalit hindi maidetalya ng babae kung paano niya nasaksak ang kanyang asawa. Laking pagtataka din ng mga pulis kung bakit 2 beses aksidenteng nasaksak ni Sheila ang asawang si Paul. Nanindigan si Sheila na hindi niya kayang saktan ang kanyang asawa at gusto niyang iligtas ito. At dahil walang dumating na ambulansya, si Sheila na mismo ang nagdala kay Paul sa ospital. Sa parking lot kung saan natagpuan ng isang lalaki ang mag-asawa, nakita ng mga pulis ang cellphone ni Sheila. Nang i-check nila ito, nalaman nilang hindi pala tumawag ng 911 si Sheila. Bagkus, ang tanging tinawagan nito ay si Nelson, ang boyfriend ng nasawing si Annalisa.
Doon na nagkaroon ng hinala ang mga pulis na may kaugnayang silang lahat sa isa't isa. Muling pinatawag ng Stamford Police si Nelson at umamin siya na kilala niya nga si Sheila. Sinabi rin niya na bukod sa pagkakaibigan, mas malalim pa ang relasyon na meron siya at ni Sheila. Dagdag pa ni Nelson, hiniwalayan na niya si Sheila ilang buwan bago mamatay si Anna. Pero muli daw ipinagpatuloy ni Nelson at Sheila ang kanilang relasyon matapos mamatay ni Annalisa. Hindi naman umano alam ni Nelson na may asawa pala si Sheila at miski si Paul ay hindi alam na may kaluguyo si Sheila. Sinabi ng mga pulis kay Paul ang buong katotohanan at nabanggit din ang pangalan ni Anna. Doon naalala ni Paul na matagal na niyang naririnig ang pangalan na Anna sa kwento ng kanyang asawa. Kinikwento sa kanya ni Sheila na may 3 tao daw sa kanyang pinagtatrabahuhan na nasa loob ng isang love triangle. Sa kwento ni Sheila, ang best friend niya na si Melissa ay may bawal na relasyon sa isang lalaking nagngangalang Jack, habang si Jack naman ay may girlfriend na si Annalisa. Doon na na-realize ni Paul na ang kwento pala ni Sheila sa kanya ay tungkol sa kanya, kay Nelson at kay Annalisa. Sinabi ni Paul sa mga pulis na tila obsessed si Sheila sa love triangle ng kanyang mga katrabaho. May pagkakataon na sinundan pa umano ni Sheila si Annalisa para lang alamin ang galaw ng babae na karibal umano ng kanyang kaibigan. Kaya naman nagkaroon ng idea ang mga pulis kung sino ang posibleng suspect na may motibong patayin si Annalisa. Muli silang nagsimula ng investigasyon at nakakuha sila ng mga bagong ebidensya. At ng November 24, 2002, inaresto si Sheila para sa mga kasong attempted murder kay Paul, first-degree assault at criminal possession of a weapon. Siya ay kinulong habang naghihintay ng kanyang trial. Ang trial ni Sheila laban sa pagtangka niyang pagpatay sa kanyang asawa na si Paul. February 4, 2004, nagsimula ang trial ni Sheila sa mga kaso laban sa kanya. Idininay ni Sheila ang akusasyon laban sa kanya dahil aksidente lang umano ang nangyari at wala siyang intensyon na patayin si Paul. Lahat ng sinabi ni Sheila ay pinabulaanan ng prosekusyon. Ayon sa kanila, gusto na talagang patayin ni Sheila si Paul para makasama ang kalaguyo nitong si Nelson. Dagdag pa nila, ayaw umanong mapahiya ni Sheila sa kanyang pamilya dahil sa tradisyon ng kanilang pamilya na ang divorce ay isang kahiyahiyang bagay. Kaya para maiwasan ang pangalawang divorce na magdudulot ng kahihiyan sa kanyang pamilya, nagpasya na lang si Sheila na patayin ang kanyang asawa. Napatunayang guilty si Sheila sa tangkang pagpatay sa kanyang asawang si Paul. Hinatulan siya ng 25 years na pagkakakulong at walang posibilidad na mabigyan ng parol. Matapos naman ang 5 taon nang mamatay si Anna, formal na kinasuhan si Sheila ng murder. Ang trial ni Sheila para sa pagpatay niya kay Anna. Taong 2012, nagsimula ang trial ni Sheila para sa kasong pagpatay niya kay Anna. Ayon sa prosecution, plinano talagang patayin ni Sheila si Anna para makasama na niya si Nelson. Ipinakita nila sa korte ang ebidensya ng DNA na dugo na nakuha sa lababo ni Anna sa araw ng krimen. Nag-match ang DNA na ito kay Sheila. Bukod doon, may mga ebidensya din ang prosecution na ng araw ng krimen, umalis sa trabaho si Sheila bandang 10:53 ng umaga at bumalik ng 1:53 ng hapon. Eksaktong oras kung kailan namatay si Anna. Nagmatch din ang boses ni Sheila sa tumawag sa 911 ng araw ng krimen. Mag-isang prinisinta ni Sheila ang kanyang sarili sa korte at walang mga abogado. Ayon sa kanya, puro circumstantial evidence lang ang meron ang prosecution laban sa kanya. Sa statement ni Sheila, nasa opisina siya ng araw ng krimen at ni minsan hindi siya nagpunta sa bahay ni Anna. Naniniwala din si Sheila na nakontamina na ang DNA na nakuha sa lababo ni Anna dahil hindi niya DNA iyon. Sadyang may sugat lang siya ng mga panahon na iyon dahil mali ang pagbukas niya sa lata ng kanyang dog food.
Hindi din inamin ni Sheila na nagkaroon siya ng relasyon kay Nelson at fling lang daw ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nangyari daw ang fling 1 taon bago mamatay si Ana. Dagdag pa ni Sheila, mali umano ang lumabas na resulta na nagsasabing boses niya ang tumawag sa 911 nang mamatay si Ana. Patutunayan daw niya na hindi siya ang suspect at mahahanap niya ang totoong may gawa ng krimen. Sumagot naman ang prosecution na walang solid alibi si Sheila at may motibo siya para gawin ang krimen. Nang mapatay na kasi ni Sheila si Ana, ang sagabal naman ay ang kanyang asawang si Paul. Kaya naman tinangka niya na ding patayin si Paul para magkasama na sila ni Nelson. Nagsalita naman si Nelson sa korte at sinabi na nang araw na sinaksak ni Sheila si Paul, niyaya siya umano ni Sheila na kumain sa labas. Pag-amin din ni Nelson, matapos mamatay ni Ana, inakit siya ni Sheila para simulan muli ang kanilang relasyon. Nagsalita din sa korte si Paul at sinabi na hindi pa agad tinanggal ni Sheila ang poses niya noon nang sila ay naglalaro dahil nawawala raw ang susi. Nagmakaawa na lang daw si Paul noon kay Sheila para bilisan na niyang mag-drive papunta sa ospital. Napansin daw niya kasi na napakabagal mag-drive ni Sheila at tila dinedelay na magamot siya sa ospital. Takang-taka din si Paul kung bakit sa parking lot dumiretso si Sheila imbis na dalhin siya sa emergency room. Pero ang mas nakakagulat, nang bayolente siyang hinila ni Sheila pababa ng kotse at muling sinaksak. Nang mga oras na iyon ay sigurado na daw si Paul na gusto siyang patayin ng kanyang asawa. Matapos ang 2 araw, April 12, 2012, napatunayan si Sheila na guilty sa pagpatay kay Ana at siya ay hinatulan ng 50 years na pagkakakulong. Masaya naman ang pamilya ni Ana na nabigyan ng hustisya ang nangyari sa Pinay kahit na tumagal ito ng taon. Nagrant naman ang divorce ni Paul kay Sheila habang wala namang masyadong impormasyon tungkol kay Nelson. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!